Sa banal at makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Los Angeles, California, ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Atin na pong awitin ang bilang 47 sa atin pong mga himnalyo. Si Jesus iyang kaakbay, sa aking ang paglalakbay, sa dagat ng kabuhayan, tagapag-alya kay Satan. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila ang banal kong dinanasa, tukupin ng iyong awa, at sa aking paninimdim, si Jesus tanging aliw, at sasalang-sapin, ako'y kanyang lilinisin. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang banal kong ninanasa, kupkupin ng iyong awa, sa lahat kong pagdurusa, dahilan sa aking sala. Jesus, ako'y umaasa, nalilinisin mo tuwina. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang lahat kong ninanasa, kukubin ng iyong awa, sa buhay kong malinggatong, at sa panganib ay gayon, ang awa mo pa, Panginoon, sa akin laging aampon. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang banal kong dinanasa, kupkupin ng
Patuloy nating sambahin at luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, 55 sa atin pong mga himnaryo. Sa lupa nalikos ng ligalig, ano ba'y mo'y hindi pinagkait, nilingan ang ating mga ibig, sa'yo pong pagkakilig, aming dusay na ibig. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Tanggapin mo po, O Diyos, aming pagpuri sa'yo. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Sa lahat ng mga biyaya mo, niligtas sa mga ibon ng tukso, di ka nagkulang, O Diyos ko. Salamat, salamat po sa'yo. Kami po ngayon nangangako sa'yo, kailan may di maglilino. Salamat, Diyos ko, dahil na ang Diyos natin dakila, tunay na di natin makikala. Pag-ibig niya sa atin sa gana, kaya tayo'y magala. Sa Diyos magpasalamat. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Tanggapin mo, O Diyos, aming pagpuri sa'yo. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Sa lahat ng mga biyaya mo, niligtas sa mga ibon ng tukso, di ka nagkulang, O Diyos ko. Salamat,
salamat po sa iyo. Kami po ngayon'y nangangako sa iyo. Kailanman di maglitilo. Salamat, Diyos ko. Patuloy po nating purihin at sambahin ang ating nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, 168 sa ating pong mga imnalyo. Kung ang Diyos ang kakampi, sinong laban sa akin? Di ako matakot, mundo may matapos. Sa hirap at hilahin, pangamba at lahing, sa Kanya'y dumalangin, kabiyak kang diringgin. Di tayo matitiis sa pagkaligalig, pagkat siya ang may ibig, tagumpay makamit. Alalay niya'y lalagi, kung lakad ay matuwid, kaya at magbumili, gawin kanya
nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, ginagalang at mga pinagpipitaganan po namin na mga kasama sa ganitong mga banal na gawain ng mga pananambahan sa ating Panginoon Diyos, na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Una sa lahat ay ating binabate ang ating sariling mga sambahayan. Binabati rin natin ang ating mga kaibigan at ang lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ang nakakakilala kung sino-sino po tayo sa kanyang banal na paningin, kung sino sa atin ang kanyang mga tunay na mga anak na kanyang pinagtatalagahan ng buhay na walang hanggan. Sumapit po tayong muli sa panibagong araw po ng linggong ito, Enero 12 na po, 2014. mga minamahal naming kapatiran, at wala pong makakapigil sa mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Sa paano mang kaparaanan ay hindi tayo maliligalig, maaalis sa ganitong banal at dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesu Kristo, na tayo po'y makapanatiling nananahan sa kanyang banal na bahay
Ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito po ang nag-iisa na bahay ng Diyos, na kung saan inaasahan niya ang kanyang mga tunay na mga tupa ay maglilingkod sa kanya hanggang sa araw ng kanyang ikalawang pagparito. Sa linggo po ng umagang ito ay kautangan natin, nasuklayan natin ng kabanalan, ang kanyang mga banal na pag-ibig na ipinagkaloob sa atin sa maraming mga araw na nagdaan. Sa linggo po ng umagang ito, atin pong ihanda italaga ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Bulay-bulayin natin kung paano tayo nangabuhay sa maraming mga araw na nagdaan. At ito na nga po ang pagkakataon na tayo ay makipagkatuwiranan sa ating Panginoon Diyos. 1:18 ng Isayas, magsiparito kayo ngayon sa akin, ang wika ng Panginoon. Tayo magkatuwiranan. Mag-usap tayo. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay mapulang tila sa grana, simpula ng grana, papuputiin ko kayo na gaya ng mga bagong paligo, na mga balahibo ng tupa, kung kayo ay magkukusa. 1:19. Kaya nga tayo po ay magpapasimula na. Handugan po natin muli ang ating Amang Diyos. Awitin po natin ang unang estropa at koro po lamang ng numero 82, 87 sa ating pong mga imnaryo. At pagkatapos po, maninikluhod tayo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Tatayo tayo mga kapatid. Doon sa cross, dugoy na buhos. Salang natin kanyang tinubos sa malaking pag-ibig ng Diyos. Sugod si Jesus, luwalhati sa Kanya. Walhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Walhati sa Kanya. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos, nasadya kapong kapitapitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ang Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan.
Amang banal sa napakamalinis sakdal, napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus. Masusumpungan mo po muli kaming lahat. Una na nga po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, at sa bawat tahanan po ng aming mga kaibigan at mga kapatiran, magmula po doon sa aming inang bayan sa Pilipinas, at ang marami po ay nagsisipangalat sa malalayong iba't ibang dako nitong sanglibutan. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod, Panginoon, sa iyong napakabanal at malinis mong pangalang Kristo Jesus. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Panginoon po naming Jesus, maraming salamat po sa iyo sa maraming mga araw na napaka mapayapa, nilipos mo kami ng buhay, kagalingan at mga kalakasan. Pinakain mo po kami at dinamtan. Pinalakas, pinagaling ang aming mga lupang pangangatawan. At higit po sa lahat, lalo mong dinaragdagan, ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay ang aming mga pananampalataya, na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Amang banal, nalalaman mo po kung papaanong nangabuhay kami. Ginamit namin ang ipinautang mong mga araw, kagalingan, kalakasan at magagandang kapalaran, at nalalaman po namin sa paano mang paraan hindi pa kami, Panginoon, nakakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian. Isinasamo namin sa iyo sa umagang ito, na alang-alang po sa iyong mga banal na aral at mga palatuntunan, na iyong muling ipakakain, iparirinig sa amin. Maawa at mahabag ka po, Ama. Huwag mo nawang gawing kadahilanan ang aming mga kasalanan, upang hindi mo kami pagkalooban muli ng iyong mga salita na lipos ng buhay, lipos ng Espiritu. Patawarin mo po kami, Amang Diyos, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Ama, sinasampalatayanan namin na ito rin pong kapayapaan, buhay, kagalingan, kalakasan, magagandang kapalaran, ang patuloy mo pong ipinaranas sa lahat po ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay, magmula doon sa kanila na hanggang ngayon naroon pa sa aming inang bayang Pilipinas, at hindi po kakaunti sa kanila ang nangingibang bansa at mga bayan upang humanap ng kanilang mga ikabubuhay. Ama naming Diyos, sinasampalatayanan namin, patuloy mo pong pinagpapala kina Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, maging si Teofilo, si Rosemary, si Flo, si Irene, si Cheche at si Malu, si JC, si BJ, si JR at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at Kay. At maraming salamat po. Hindi mo rin pinababayaan si Prosper Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David at si Daniel Valencia, si Shannon, si Ana Lera, gayon din po si Bayan Guanson, si Jacob Gonzalez, si Lolita Bongay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenafe, si Jingjing Ilagan, si Fe at si Adora Aquino, si Pido at si Victoria Malangkes. Salamat, Ama. Bagaman pinasapitan mo ng napakalakas na bagyo ang Samar at Leyte,
Hindi mo pinabayaan ang aming mga kapatid doon. Natulad po ni kapatid na Victoria at ni Pido Malangkes. Salamat po, iningatan mo silang buong sangbahayan. At idinadalangin din namin sa iyo, Amang, naway patuloy mong pagagalingin, palalakasin ang aming balaing Gloria Lucerna, at hindi mo po pababayaan, Amang Diyos, si Rosemary Lucerna Gonzales at si Flor Bautista Gonzales, na sila po bagaman naroon sa malalayong iba't ibang mga bansa at mga bayan, isinasamot ipinapanalangin namin, iingatan mo po sila, Panginoon, sa lahat po ng nangakaumang nakapanganiban, sa mga taong tampalasan, sa kamay ng hostisya, sa mga disgrasya sa daan, at sa lahat po ng mga nangakaumang na mga kapanganiban. Panginoon naming Diyos, salamat din, dinaragdagan mo pa ng buhay. Ikapatid na Aurora Domingo Gonzales, at sa linggo po nang ito'y ipinapanalangin namin, na naway hindi mo po kami pinagsasawaan. Dadalawin mo po kami, Panginoon, sa araw-araw. Palalakasin mo nawa, hihipuin ang aming lupang pangangatawan. Daragdagan mo po ang aming mga pananampalataya at titipunin mo po kaming lahat. Lalo na nga po ang maraming mga mahal namin sa buhay, mga anak, mga manugang, mga apo, mga kaibigan at kapatiran, sa iyo pong banal na iglesia, sa ikalawang pagparito mo po'y sama-sama kaming magsipagtamo ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, idinadalangin din namin sa iyo ang aming mga tahanan, ang mga mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan, maging ang aming mga sasakyang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Huwag mo nawang ipahintulot, Panginoon, sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha, sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, maging sa mga masasamang mga tao na naglipana sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Ama, maraming salamat po. Kami na meron pang mga katandaan, hindi mo pa kami binabawian ng buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy mong dinaragdagan ng kagaling at kalakasan ang iyong hamak na lingkod. Salamat sa iyo, gayon din ang ginagawa mo kay kapatid na Rosita na aking kabya. Salamat sa iyo, Panginoon, pinalalakas at pinagagaling mo pa si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, lalong-lalo na po si kapatid na Concepcion Tenedero, na siyang pinakamatanda sa amin. Salamat din, hindi mo pinababayaan si Floro Dato. Gayon din po, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Salamat din naman naming Diyos. Pinananatili mo rin ang kagaling at kalakasan ni Rogelio Gonzales, ni Expectacion Valencia, ni Olivia Raimundo, at ni kapatid na Mirna Gonzales. Salamat po't patuloy mo pa rin pinalalakas at pinagagaling si kapatid na Robert at Mercedita Haney. Sumasamo kami't dumadalangin sa iyo na sa linggo po ng umagang ito'y hindi mo po kami pababayaan at loloobin mong dumatan pa kami sa maraming mga araw at mga taon ng aming mga hiram na buhay. Hindi, Panginoon, para gugulin sa kalayuan at kalikuan, gagabayan mo lamang kami ng iyong diwang banal. Masumpungan mong aming ginugugol sa mas maraming mga gawa ng kabanalan. Ama, sa umagang ito, kasangkapanin mo nawang muli ang iyong hamak na lingkod. Gamitin mo po ang kanyang bibig. Palakasin mo po ang kanyang pananampalataya. Dagdagan mo po siya ng kaalaman at mga karunungan. At kung dumating sa amin ang kanyang tinig, langkapan mo po ng bisa at kapangyarihan, kami pong lahat ay matutong sumunod sa iyo, sapagkat ito ang dahilan kung bakit kami po'y nilalang mo sa ibabaw ng sanglibutan. Panginoon, ang lahat po ng ito, idinadalangin po namin
sinasampalataya na namin, ibabasbas mo pong muli sa aming lahat, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, nag-iisa naming Diyos at tagapagligtas na buhay, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa linggo po ng umagang ito, ang muli po ay ibig ng Panginoong Hesus na ating maliwanagan. Sa kanya pong Hebreo 2:16, makinig po tayong mabuti. At kayo na mga kaibigan namin na nasa inyong mga tahanan, ihanda na po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan. Ano po baga ang itinuturo sa atin ng Diyos sa paksa na ito? Sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Hebreo 2:16. Ang ganda po ng ating paksa. Wala pong nagtuturo nito. Tinitiyak po namin sa inyo. Iisa lang ang iglesia na makapagpapaliwanag ng banal na kasulatan, at ito po ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na pag-aari ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po ng sino mang tao, o ng sino mang nagsasabing mga obispo sila ng mga sugo ng anghel, halal ika sila ng Diyos. Wala po. Ang ganda ng paksa, Hebreo 2:16. Hindi niya tinutulungan ang mga anghel. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo, hindi tumutulong sa mga anghel ang Panginoon Diyos. At kung sino ang tinutulungan lamang ng Diyos, ang mga binhi ni Abraham. Kaya nga naroon ang ating pag-aaral Sino ba yung mga anghel na tinutukoy? Mga iginagalang na tagapakinig. At sino yung binhi? Binhi ni Abraham na tinutulungan ika ng Diyos. Upang ito'y ating maliwanagan, buksan na po natin ang ating mga banal na kasulatan. Sino po baga ang tinutukoy sa paksa na hindi tinutulungan ng mga anghel? Hebreo 2:18. Basahin natin ang unang talata. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso. Kung sino yung tinutukoy na nagbata sa pagkatukso, yun po ang ating Panginoong Hesukristo. Siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Kaya, mga banal na kapatid, 3:1, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala. Sino po? Mga kapatid, ang tinutukoy na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, wala pong iba kung hindi ang apostol at dakilang saserdote na kinikilala natin. Nino? Sino? Ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, walang iba kung hindi ang Diyos. Siya mismo hindi natutulungan ang mga anghel. Ang wika dito. At kung sino nga ito, ang ating dakilang apostol, ito ang ating dakilang saserdote, wala tayong nakikilalang ibang saserdote kung hindi ang Panginoong Hesukristo. At ayon kay Apostol Pedro 2:25, sa kanyang unang aklat, tayo ay nagsisibalik sa pastor, sa obispo ng ating mga kaluluwa. Si Apostol Pedro at si Apostol Pablo, pawang nagpapakilala na walang ibang dapat tayong kilalaning pastor, obispo, apostol at saserdote ng ating mga kaluluwa, kung hindi ang ating Panginoong Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sino po ba naman ang mga anghel na ayon sa ating paksa ay hindi niya tinutulungan? Ibig ko po nakunan ninyo ng pansin yung salitang anghel. Ang ibig po lamang sabihin ng salitang anghel ay
ay wika nga ay ambasador. Yung tinatawag na utusan, una na nga, sa langit, may mga anghel na maluwalhati na yun ang ambasador ng Diyos. Isinusugo niya kung sino ang ibig niyang kausapin. Katulad nga po ng si Virgen Maria, ay maglilihim na ng ating tinatawag na paglilihim niya, bagaman walang sumiping sa kanya, isinugo niya ang isang anghel na ang pangalan ay si Gabriel. Kung natatandaan ninyo, pag sinasabi yung salitang anghel, ministro, ambasador ang ibig lamang sabihin. Sugo, mga kapatid, ng Diyos. At yun ang tinatawag na Diyos na maluwalhati. Ngayon, sino nga po baga ang anghel na ayon sa ating paksa ay hindi niya tinutulungan? Ituloy natin. Mateo 22:30. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mag-aasawa pa, ni mga papag-aasawahin pa ang mga tao, kundi gaya na sila ng mga anghel sa langit. Putulin ko po muna dito. Sapagkat dito'y merong ipinakikilala ang Panginoong Jesus na ang mga anghel, ang mga tao ang wika sa pagkabuhay na maguli, merong mga dadalhin sa langit. Alam natin yan, mapalad at banal ang makasama sa unang pagkabuhay na maguli ng mga patay, sapagkat sa kanila'y wala nang kapangyarihan ng kamatayan. Sila ay makakasama na ng Diyos sa langit, sila'y magiging mga anghel. At pagdating sa langit, tayo, kung tayo'y mapalad, na makarating doon sa langit, hindi mo na makikilala, wala nang asawa, wala nang anak. Pare-pareho na tayo, at wala na tayong magiging kakailanganin pa, sapagkat nasa atin na ang buhay na walang hanggan. Wala na tayong magiging problema. Kaya nga ang ibig lamang ituro dito, sa tanong natin, sino ang hindi natutulungan ng Diyos na mga anghel? Yung mga anghel na maluwalhati na nga, ano pa ang itutulong ng Diyos doon? Katulad na tayo ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos nasa atin na. Tayo wala nang gutom, wala nang uhaw, kasama na tayo ng Panginoon Diyos. Kaya hindi po yun ang tinutukoy na mga anghel, mga sugo na hindi niya tutulungan. Sana'y maintindihan ninyo mga kapatid at mga magulang. Ngayon, sa ikapagpapatuloy po ng ating pag-aaral, meron po bang mga katunayan pa mula sa Biblia na lubos na nagpapatotoo sa tunay na kalagayan ng mga anghel sa langit? Sa unang Korinto 15:40, anong pagpapatunay pa ng banal na kasulatan na talagang hindi na kailangan tulungan yung mga anghel na maluwalhati? Ayon sa ating pag-aaral, buksan natin, unang Korinto 15:40, meron namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, iba ang kaluwalhatian ng ukol sa lupa. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan magbihis ng walang kamatayan. Yan, katunayan po, patotoo ni Apostol Pablo na kapag tayo naroon na sa langit, iba na ang ating pagkatao. Wala na po itong katawang lupa. Kung tayo nasa katawang lupa pa, yun ang tinutulungan ng Diyos. Kaya tayo naglilingkod sa iglesia. Kaya tayo nananalangin sa Diyos para tulungan tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng kakainin sa araw-araw. Panginoon, ilayo mo kami sa mga disgrasya. Panginoon, ilayo mo kami sa mga sunog, sa mga lindol, sa digmaan, sa lahat ng kapahamakan. Tayong mga tao na nasa katawang sanglibutan pa, kailangan natin ang tulong ng Diyos. Pero, yung naroon na sa langit, pinalitan na ang katawan nila ng walang kamatayan, hindi na kailangan tulungan pa ng Diyos. Napakaganda ng ating pag-aaral. Kailangan makikinig lang tayong mabuti, mga kapatid at mga magulang namin. Ngayon,
ayon pa rin sa banal na kasulatan, meron po bagang mga anghel na hindi tinulungan ng Diyos at bakit? Ibig ko na maunawaan muna natin, itong pinag-aaralan natin, ito po sa kasalukuyang panahon. Sa katotohanan po, merong anghel na maluwalhati. Merong, hindi lang basta anghel, arkanghel. Kung natatandaan ninyo ang kasaysayan, nitong tinatawag na ang matandang diablo, ang ahas, ang satanas na si Lucifer, yung unang mga panahon. Noong unang kapanahonan, doon pa sa langit, itong kanang kamay ng Panginoon Diyos na pinagkakatiwalaan na ang pangalan maningning na tala sa umaga, ang pangalan niya Lucifer, ipinukol sa lupa. Bakit? Ibig niya magkudeta. Hindi ko na po babasahin ang tungkol kay Lucifer. Dadapot nalalaman po natin ang kanyang kasaysayan sa aklat ng Isaias at sa Ezekiel. Mga kapatid, wala po doon ang ating paksa. Ang ibig po lamang ituro ngayon sa huling araw na ito, ibang pagkakataon na ito'y panahong kasalukuyan. Yung kay Lucifer, natapos na po yun. Siya po hindi tinulungan ng Diyos. Bakit tutulungan? Kanyang sinangguni ang mga anghel na kasama niya at pinagsabihan, sumama kayo sa akin sapagkat ako ay papanig sa kahilahilagang bahagi ng langit. Ako'y uupo sa luklukan ng Diyos at ako ay magiging Diyos na rin. Nagalit ang Panginoon Diyos, nilupig si Lucifer, itinapon sa lupa, kasama ang kanyang laksa-laksa na mga angheles. Sila nga ang ginawang diablo at demonyo. Sila nga ang ginawang masasamang espiritu sa lupa. Yaon ay noong unang mga kapanahunan sa langit. Ang pinag-uusapan ngayon, hindi niya tinutulungan. Hindi tinutulungan ng Panginoong Jesucristo ang mga anghel, mga magulang at mga kapatid. Sa huling araw na ito, merong tinutukoy na mga anghel na hindi niya tinutulungan. Nagkataon nga lamang, ang ibig sabihin ng anghel ay sugo ng Diyos. Mga tagapakinig namin, pero hindi po ito ang tungkol sa mga anghel kasama si Lucifer, ipinukol dito sa lupa. Ito po, sa kasalukuyang panahon, merong mga anghel. Hindi tinutulungan ng Diyos, ang tinutulungan lang ng Panginoong Hesus. Alin? Ang binhi ni Abraham. Ngayon, para lubos tayong maliwanagan sa ating pag-aaral, tunay po baga na ang merong tinatawag na anghel sa huling araw na ito na hindi tinutulungan ng Diyos. Basahin po natin. Sa ikalawang Korinto 11:14. At hindi katakataka. Makinig tayo, mga kapatid. At hindi katakataka. Sapagkat si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Amen. Ayan. Sino ang hindi tinutulungan ng Diyos? Yung anghel na nagpapakunwari na anghel na kaliwanagan, ng kaliwanagan. Sa pagkatuwid, kung nagpapakunwari lamang, hindi po ito tunay na anghel. Nagpapakunwari lang Nagpapakunwari lang siya na hindi siya tunay na anghel. Mga tagapakinig namin, kung gayon, kung ito'y hindi tunay na anghel at ito'y mga fake, mga fake ito, mga kapatid, ito'y mga fake, paano ipinakikilala ng Santong Sulat kung anong klase itong mga nagpapakunwari na mga anghel ng kaliwanagan? Na ang wika, ito lang si Satanas Hindi katakataka sapagkat si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. May pag-aaral dyan. Si Satanas ba na may sungay, mapula ang katawan, nanlilisik ang mata at may buntot na matulis? Yan ang nakikilala nating Satanas Yan ang simbolo ni Satanas. Tunay ba yan? Literal?
na si Satanas nag-aanyo na anghel o sugo ng Diyos? Buksan po natin ang 2 Korinto 11:13. Sapagkat ang gayong mga tao, ayan na, hindi pala literal na espiritong Satanas itong nagpapakunwaring anghel. May tinutukoy na tao Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Napakaganda, napakaliwanag. Hindi niya tinutulungan. Alin? Ang mga nagpapakunwaring anghel. Sino? Si Satanas, na nagpakunwaring anghel at nagpapakilalang sugong anghel. Ayan, sa huling araw, lalo na. Ang daming nakikilala natin yan. Kami kay sugo ng Diyos. Kami ka, nasa amin ang kaligtasan. Nasa amin ang kami ka ang tunay na sugo ng Diyos. Mga sugong anghel kami sa pangalan ni Kristo. Katulad ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo, Mateo 24:5. Ang unang-unang palatandaan sa ikalawang pagparito, magsipag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni numan, marami ang sa inyo'y paririto, sasabihin ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo, ililigaw nila ang marami, kung baga maaari, pati kayo na mga hinirang ko, mga kapatid. So mga tao, nagpapakunwaring sugo ng Diyos, nagpapakunwaring sugong anghel ng kaliwanagan. Sa 11:15, at hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro, ambasador na naman. Si Satanas, lumagay sa kalagayan ng isang apostol. Makinig kayo, nagpakunwaring apostol na mga ngaral, mga sugo, pero ito ang hinuhulaang mga bulaang Kristo. Kaya nga, peke, hindi tutulungan ng Diyos ito. At may mga kasama. O ito, nung ipukul si Lucifer sa lupa, may mga kasama na mga angeles. Ano naman ang gagawin nila, yung mga kasama? 11:15 ng 2 Korinto rin. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Kaya, yung mga angeles na kasama ni Lucifer, ipinukul sa lupa, sila man magpapakunwaring mga ministro. Yan ang nagpapakilala na mga sugo ng Diyos, mga reverendo, mga pastor. Yan ang makikita ninyo. Ang lalaki ng mga pangalan sa mga dyaryo, pag ina-advertise yung kanilang mga simbahan, mga kapatid, yun ang mga peke na mga sugong anghel daw. Nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan at ng katwiran. Tunay po baga na ang mga taong nagpapakunwari na mga anghel ay hindi tinutulungan ng Diyos? At bakit? Ano ang katunayan ng ating paksa? Tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel. Sino? Yung mga nagpapakunwaring anghel, sugong anghel, anghel ng kaliwanagan. Nasa kanila ang katotohanan, nasa kanila ang kaligtasan. Kung hiwalay kayo sa pamamahala namin, sabi nila, Isipin niyo yan, kung hiwalay kayo sa pamamahala namin, impyerno kayo. Kaya sumama kayo sa amin, bumili kayo ng payong, bumili kayo ng kandila, bumili kayo ng panyo. Abuloy dito, abuloy dyan, fundraising dito, fundraising dyan. Hallelujah, amen, praise the Lord. Mga anghel kayo na na mga peke, mga kapatid at mga magulang. Doon lang sa Mateo 10:8 sinabi ng Panginoon sa 12 apostol bago sila palakarin at mangaral tinanggap ninyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad, libre. Kayo namang mga peke, ng mga anghel kayo, mandurugas kayo. Totoo naman yun makikita ng mga miyembro ninyo, kayo, may mga mansion, kung saan ang panig ng sanglibutan, may mga jet plane kayo. Meron kayong private army. Bakit kayo naglalagay ng army? Ang Panginoong Jesucristo nangaral, walang army. Mga kapatid, at kayo, mga isputing kayo, mamahalan ng mga damit ninyo, ang mga kinakain ninyo, masasarap, napakahirap naman ninyong hanapin kung kailangan kayo ng mga membro. Kailangan po meron pang tinatawag na screening committee. Bakit mo gustong makausap ang kapatid na matanda? Anong sasabihin mo sa kapatid na matanda?
Hindi yan ang itinuro ng Panginoong Jesucristo. Ang nakikilala naming Panginoong Jesucristo, anytime makakausap namin sa lahat ng sandali, sa lahat ng pangangailangan, sasaklolohan kami, makakausap namin. Kahit na kami nasa silid, kahit na kami nasa mga lansangan, kahit na kami nasaan man dako, nakakausap namin ang Diyos. Mga kapatid, bakit? Hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita. Tumitingin kami sa Espiritu. Tumitingin kami sa mga salita ng Diyos, mga kapatid, at ang Diyos na nangako sa amin, kailanman hindi kita pababayaan, sinasampalatayan na namin, hindi kami talaga pababayaan. Kaya yung mga iglesia ng tao na yan Sugong anghel daw, si Kristo tao, hanapin mo kung nasaan, bago ka makarating sa palasyo niya, takot-takot na screening committee, para makausap mo yung obispo niya. Mga kapatid at yung iba naman mga obispo, lakad dito, lakad dyan, negosyo dito, negosyo dyan, payaman ng payaman. Sa mga tuwid, hindi tinutulungan ng Diyos. Alin? Yung mga feke na mga ngaral, mga anghel. Hindi tunay na anghel yun. Yun yung mga fake. Si Satanas at ang kanyang mga kapwa, kasama niyang mga demonyo, nagpapakunwaring mga anghel ng kaliwanagan. Mga tunay po baga na ang mga taong nagpapakunwaring mga anghel ay hindi tinutulungan ng Diyos. At bakit? Eto, 2 Pedro 2:1. May nagsilitaw sa bayan na mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga maling pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Talagang meron po pala. At dito, ang kausap po ni Apostol Pedro, yung mismong mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ng kanilang kapanahunan hanggang kanyang kamatayan, meron siyang binabanggit dito, mga magulang at mga kapatid na sa bayan mismo ng Diyos, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus nung panahon na yon, meron ang nagtatayo ng sariling kanila. Magpapasok ng mga maling pananampalataya. Mga itatatwa ang Diyos, itatatwa ang Panginoon na bumili sa kanila. Kaya nga, hindi katakataka, may bumangon sa huling araw, Iglesia ika ni Kristo, pero ang pananampalataya, si Kristo'y tao. Nasaan ang libelo dyan? There is no libel in telling the truth. Mga kapatid, at hindi natin tinutuko yung iglesia ni kung sinong iglesia. Ang nalalaman ko po, ang daming iglesia ni Kristo. There are so many Church of Christ. At ang karamihan yan talaga, ang pagkakilala, si Kristo ay anak lang ng Diyos, propeta lang, lalong sa Pilipinas, yung iglesia itinayo ng mga manalo, si Kristo'y tao. Meron mang libelo doon. Mga kapatid, paano ninyo maididimanda ng libelo ang nagsasalita? Mga kapatid, kung dito mismo, pinatutunayan ni Apostol Pedro, itatatwa ang Panginoon. Ang ibig sabihin, hindi kikilalanin na siya nga ang Diyos na nagkatawang tao. Mga tagapakinig po namin, sana'y unawain ninyo. Sila ang mga bulaang anghel, mga nagpapakunwari, at yan ang dahilan. At yan po ang dahilan kung bakit nga hindi tinutulungan ng Panginoong Diyos ang mga anghel na ito. Bakit mo tutulungan yun kung ikaw man ang Diyos? Tutulungan mo ba yun ayaw kang kilalanin na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao? Kaya ang ganda ng paksa, hindi niya tinutulungan ang mga anghel. Ang tinutukoy ng mga anghel, yung ayaw kumilala sa Panginoong Jesucristo na siya rin ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu Santo, siya ang nagkatawang tao. Kaya hindi niya tutulungan yun. Kaya nga, ang ikakikilala sa mga bulaang mga anghel at mga subong ito sa huling araw, 2:2 ng 2 Pedro din. At marami ang magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay. Kaya maraming miyembro yung mga relihiyon na ganyan Marami silang miyembro. Bakit? Mahahalay
Ang ibig sabihin ng mahahalay, yun yan tinatawag masasamang mga gawa nila. Huwag naman kayong magagalit kay kapatid na si Rilo. Talagang alam na po namin yan. Kami, naranasan namin yan, maging sa mga mahal namin sa buhay. Meron akong mga kamag-anak dyan sa iglesia ng tao. Yung mga kamag-anak namin na hindi maalis ang pambababae. 2, 3 asawa. Wala namang magandang hanap buhay. Naghihikahos na nga. Babaero pa hanggang sa namatay. Yan yung malapit sa aming mga buhay. Alam namin, ayaw umalis dyan sa mga relihiyon na yan, mga kapatid, pero mahahalay ang kanilang mga gawa. Hindi matigil ang paglalasing, hindi matigil ang mga pagmumura, hindi matigil ang mga bisyo. Nakarumal-dumal mga magulang at mga kapatid. Marami ang sumusunod sa kanila. Bakit? Bakit marami ang sumusunod sa kanila? Nakahanap ng mga relihiyon na libre 2 asawa, 3 asawa. Hindi ba may nababalitaan tayo? Mga celebrity, mga kapatid may asawa na, tapos nakakita ng batang-batang babae, iniibig daw siya, sa kagustuhan niyang pakasalan, anong ginawa ng mga taong yan? Celebrity pa naman. Mga kapatid at mga magulang, lumipat sa relihiyon na yon, na konsentidor na marami ang asawa pwede sa kanila, para matuloy lang yung hilig ditong celebrity na kilalang kilala natin. Hindi ko na babanggitin ang pangalan, kilala na ninyo yan. Sa mga tuwid, mga iginagalang na mga kapatid, yan ang hindi tinutulungan ng Diyos. Yan ay mga relihiyon. Yan ay pinamumunuan ng mga tao. Nagpapakunwaring mga obispo, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, nagpapakunwaring sila pa ang anghel ng mga katwiran, ng tinatawag na katotohanan at ng katwiran. Maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan, at sa kasakiman, ayan na, at sa mga pakunwaring salita, ipangangalakal kayo, mga kapatid, na ang hatol sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat, mga iginagalang na mga magulang. At sa 2 Pedro pa rin, 2:4, sapagkat kung ang Diyos hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Sapagkat kung ang Diyos hindi pinatawad yung tunay na mga anghel, yung maluwalhati, si Lucifer, at ang laksa-laksa na kanyang mga kasamang mga anghel nang magkudita sa langit, hindi pinatawad ng Diyos. Ipinukul sa lupa, ginawang masasamang espiritu, at ito'y itinatalaga sa impyerno sa kanyang ikalawang pagparito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala, ang mga yaon, mga iginagalang na mga kapatid, di lalo na nga hindi patatawarin itong mga tao na nagpapakunwari na Panginoong Hesukristo, nagpapakunwari nasa kanila ang Kristo, nagpapakunwari nasa kanila ang katotohanan, nagpapakunwari na kung wala ka sa kanila, wala ka sa Diyos. Ayan. Yan ang mga relihiyon na mga bulaang propeta. Sa 2 Pedro pa man din, 2:12, dadapot ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at tipunin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman, walang pagsalang lilipulin sa kanila ring mga pagkalipol. Ang mga nagpapakunwaring mga anghel ng kaliwanagan, nagpapakunwari, sapagkat sila'y mga bulaang relihiyon o iglesia, sa halip na tulungan ng Diyos ay kanyang pupuksain. Ang ganda ng ating paksa. Sana'y naiintindihan ninyo, kayo na nakikinig. At sana'y binubuksan ninyo ang Biblia ninyo, Hebreo 2:16. Tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel. Ang tinutukoy, hindi yung
Lucifer, matagal na po yung kapanahonan ni Lucifer. Ito sa huling araw, maraming nagpapakunwaring mga anghel ng kaliwanagan at sa katotohanan, ang pinuno nila, si Lucifer mismo, si Satanas. Mga kapatid, hindi katakataka sapagkat si Satanas nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan at ang kanyang mga ministro, nagpapakunwaring anghel ng mga ministro ng katwiran at ng katotohanan. Napakinggan natin kanina. Ngayon, huling tanong po natin, kung hindi tinutulungan ng Diyos, ng Panginoon ang mga anghel sa langit, at ang mga nagpapakunwaring anghel na naririto sa lupa, sino po baga naman? Yaong binhi ni Abraham, na siya po lamang ang kanyang tinutulungan. Sa atin pong paksa, napakaganda, hindi niya tutulungan ang mga feke na relihiyon. Hindi niya tutulungan ang mga nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Si Satanas ang namiminuno dyan. At sa katotohanan, huwag kayong magagalit sa akin, maliban po, uulitin ko ulit, maliban po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14, itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, na aming tinutularan ngayon sa huling araw na ito, wala na pong iba pang iglesia na magliligtas sa kaluluwa ng tao. Kapatid na si Rilo, ano ka ba? Diyos ka ba? Hindi po ako Diyos. Ngunit, ibig kong na ipakilala sa inyo, wala pong nakalagay sa Biblia na iba pang iglesia, binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Aklat ng mga Gawa, 20:28. Wala na pong ibang iglesyang tinutukoy sa Biblia na pinagpapatay ni Apostol Pablo, kung hindi ang daan na kagaling-galingan. Unang Korinto 12:31. Mga kapatid, pinag-usig ko ang daang ito. Itinuturo ko sa inyo ang daang kagaling-galingan. Ano yung pinag-usig ko? Ano ang pangalan? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At maliban po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat ng iglesia, wala pong kaligtasan. Bakit? Tao na nagtayo nun. Hindi po ang Panginoong Jesucristo, hindi po ang Diyos. Humahatol ka na, kapatid na si Rilo. Kayong mga nakikinig kasi, o kayong magagalit sa akin, ayaw nyo kasing magbasa. Ayaw nyo kasing mag-aral. Kung ano na lang ang sabihin ng pare, ng Papa sa Roma, ng mga Birhen Maria ninyo, ng Lorenzo Ruiz. Amen kayo. Hallelujah. Mga magulang at mga kapatid, purihin si Birhen Maria, purihin si Lorenzo Ruiz. Hindi kayo magsaliksik. Mag-aral kayo. Isaiah 34:16. Huwag na kayong hahanapan ng ibang aklat. Yung Biblia lang na original. Basahin ninyo. Masusumpungan ninyo ang katubusan at kapatawaran ng inyong mga kasalanan. At sa 5:39 ng San Juan, ang Biblia, basahin ninyo. Tinitiyak ng Panginoon, meron kayong buhay na walang hanggan. Ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa Kanya, sa akin, sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang sinasabi, hindi namin kayo hinahatulan. Bakit kami hahatol? At anong pakialam namin sa inyo? Meron ba kaming mapapakinabangan sa inyo? Hindi naman namin kayo binebentahan para kumita kami't yumaman? Hindi naman kami nang hihingi ng limos sa inyo? Sapagkat ang ipinakikilala at itinuturo namin ang may-ari ng lahat ng bagay, ng ginto, ng pilak, mayaman ang aming Panginoong Jesucristo. Sa Kanya nang gagaling ang lahat ng mga bagay. Bakit namin kayo kukwartahan? Anong pakialam namin sa inyo? Wala kaming pakialam sa inyo. Ang importante, kami po ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa Efeso 3:10, nagpapakilala ng katotohanan, mga kapatid at mga magulang, upang ngayon, sa pamamagitan ng Iglesia, ay maipakilala sa lahat ng tao ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos na tumawag sa amin mula sa kadiliman. Tinawag kami mula sa pagiging Iglesia ni Manalo, Katoliko, Jehovah, Espiritista, Muslim, kung ano-anong relihiyon kinaaniba namin,
dinala kami sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Mga kapatid at mga magulang, anong katunayan ngayon? Kung sino nga ang binhi na tinutulungan ng Panginoong Diyos. Galatians 3:29. At kung kayo nga ay kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ayan. Hindi niya tinutulungan ng mga anghel, mga peke ng mga reliyon. Yung mga peke na subong anghel daw. Kung hindi ang binhi ni Abraham. Sino ang tinutulungan lamang ng Diyos? Yung binhi ni Abraham. Sino ba ang binhi ni Abraham? Ayon sa Biblia. 3:29 ng Galatias, datapwat kayo kung kayo'y na kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham at tagapagmana sa pangako. Mga kapatid, sino nga itong mga binhi ni Abraham na ito? Ipagpatuloy natin, 3:27. Sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismohan kay Kristo, ayan. Importante po ang bautismo. Bautismo, lubog sa ilalim ng tubig. Kapag kayo'y nakapakinig na ng Ebanghelyo, tinawag kayo ng Diyos, sinampalatayanan ninyo, at ibig ninyong magpalubog sa ilalim ng tubig para ilibing ang inyong masamang pagkatao. Mga kapatid, kailangan po, magpapabautismo kayo. At kayo na mga nabautismohan sa ating Panginoong Jesucristo, ang ibinibihis ninyo ay si Kristo. 3:28. Wala nang magiging Hudyo o Grego man. Wala nang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Lalaki, babae, mga magulang at mga kapatid, Pilipino, Grego, Italiano, wala nang magiging wika nga kung ano-ano pa man. Kayong lahat ay iisa. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang tinatawag na nag-iisang katawan ng Diyos. At yung salitang iglesia ng Diyos, ang ibig lamang pong sabihin, iglesia, katawan ng Diyos. Iglesia ng Diyos, katawan ng Diyos. Na kanino yon? Na kay Kristo Jesus. Kaya nga kung kayo nabautismuhan na, katulad namin, kaisa na namin kayo. Magkakasama na tayo. Mga kapatid at mga minamahal na tagapakinig namin. Paano pinatutunayan? Huling-huling tanong, bakit nga po lamang sila ang tutulungan ng Panginoon Diyos? Sila na nabinyagan kay Kristo. Na walang iba kung hindi. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14. Bakit sila lamang? Atin pong basahin ang Galatias 3:26. Sapagkat tayong lahat ay mga anak na ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayan. Kapatid na si Rilo. Di ba? Pag ako'y sumampalataya kay Kristo Jesus, anak na ako ng Diyos. Alam po ninyo, ito nga ang pinaninindiganan ng mga protestante. Kaya sila, kapatid na si Rilo, hindi importante iglesia. No matter what church you belong, so long as you have faith in Christ, you will be saved. Kahit na asawa mo, 10, 3. Kahit na isang tambak ang kasalanan mo, kasino dito, kasino dyan, inom dito, inom dyan, kalayawan dito, kalayawan dyan. You have faith in Christ, you will be saved. Hindi kayo nag-aaral eh. Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Ayan po. Hindi porque you have faith in Christ, you will be saved. Mag-aral kayo, Matthew 7:21. Isulat ninyo sa ulo ninyo. Sino lamang? Ituloy nyo pagbasa. Sino lang? Kung hindi sila na gumaganap, sumusunod sa aking Ama na nasa langit. Kaya nga kung manalangin tayo, tinuruan tayo ng Panginoon sa Mateo eh. Magsipanalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Dumating ang kaharian mo. Sundin ang kalooban mo kung paano sa langit. Ito ang susundin ninyo at gagawin sa inyong mga buhay para magkaroon kayo ng kaligtasan. Mga kapatid,
at mga magulang. At ibig kong maunawaan natin kung bakit nga kailangan sa iglesia na kay Kristo Jesus tayo magpapabautismo. Aklat ng mga gawa 20:28, ito po ang iglesia. Sa Bibliang Ingles, basahin ninyo, the church He purchased with His own blood. Ang iglesyang binayaran ng dugo ng Diyos, mga kapatid. Basahin ninyo. Bibliang English, yung pinanggalingan ng Tagalog, King James Version, 1611. Mga kapatid, ito ang iglesyang binayaran ng dugo ng Diyos. Binayaran ng dugo ng Diyos. Yung bang iglesia ng tao, halimbawa, sugong anghel daw yung kanilang obispo. Namatay. Yan ang dugo niya nang ibinayad sa iglesia. Sino ba yan? Tao. Ano ba yung tao niya? 3G hanggang 18 ng Roma. Walang matuwid. Lahat ng tao mandarambong. Lahat ng tao masama. Ang lahat ng tao liko. Ito'y inilagay ng Diyos para wala ngang magtangka na palitan ang Panginoong Hesus sa kanyang pagiging pastor, obispo, saserdote, tagapagligtas at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang ginawa naman ng simbahan Katoliko, inalis ang Panginoong Jesucristo, inilagay yung Papa sa Roma. Vicaris Filii Dei, Vicaris Filii Dei daw, kalili ng Diyos. O yun naman, iglesia ng tao, si Kristo'y tao, yung kanilang obispo, subong anghel daw. Inalis naman ang pagiging wika nga pinakasugo na walang iba kung hindi ang Panginoon. Inilagay yung obispo nila. Ngayon, iglesia ni Kristo, paniniwala niyo si Kristo'y tao, di iglesia nga kayo ng tao, wala kayong kaligtasan, hindi kayo maililigtas ng tao. Paano pinatutunayan na tanging ang mga nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang ang tinutulungan ng Diyos o ng ating Panginoong Hesukristo? Huling-huling talata na babasahin ko, paano pinatutunayan? San Juan. Mga kaibigan, buksan ninyo ang Biblia ninyo, 17:1. Paano pinatutunayan ng Diyos sa Biblia? Hindi niya pinagmamalasakitan ang mga Katoliko, iglesia ni Manalo, kung ano-anong iglesia ng tao. Huwag kayo magagalit sa akin, Hindi ako naninira. There is no libel. There is no libel in telling the truth. Wala pong paninirampuri sa pagsasabi ng katotohanan. Ano ang katotohanan? Mga salita ng Panginoong Hesus. Pagsalita ng Diyos. 17:17. Banalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo, Ama, ay katotohanan. Sino ba ang Ama? 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, ano ang katotohanan? Na talagang ipinagmamalasakit lang, tinutulungan lang ng Panginoon Diyos na si Kristo Jesus ang mga nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kanyang katawan. 17:1, San Juan. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. 17:2. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. 17:9. Idinadalangin ko sila. Ayan. Sino lang ang pinagmamalasakitan, tinutulungan ng Diyos? Lahat ba ng iglesia? Lahat ba ng tao? Hindi po. Idinadalangin ko sila. Ayan. Meron tinutukoy na grupo ng mga tao, plural Marami sila. Hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yung mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo, at ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. Wala na ako sa sanglibutan. Ito po ang huling panalangin ng ating Panginoong Jesucristo sa halamanan po ng Getsemani, mga magulang at mga kapatid. Bago nga po siya mabayubay sa krus, ipinanalangin niya sapagkat mawawala na siya sa sanglibutan. Ang ibig lamang sabihin, natapos na ang kanyang katungkulan,
Natagpuan na niya ang kanyang nawawalang mga tupa sa bahay ng Israel. Kaya nga po, malimit niyong mapakinggan kay kapatid na Cirilo, ang pagliligtas, unahin natin ang ating mga sariling kaluluwa. Pagkatapos, pag malinis na tayo, ipasa natin sa ating asawa. Ipasa na ating mga asawa sa ating mga anak, mga manugang, mga apo. Kaya charity begins at home. Hindi ko ipinapanalangin ang ibang kapitbahay. Hindi. Ang ipinapanalangin ko sa iyo, yung ipinigay mo sa akin, itong iyong bahay. Mga kapatid, intindihin ninyo. Nung nakikita ko ngayon, mga protestante, iniintindi nila kagad ang buong sanglibutan. Paano kapatid na Cirilo, yung nasa iba't ibang bansa? Ba't mo pinapakialaman yung nasa iba't ibang mga bansa? Nung minsan, nagkaroon kami ng membro dito Ibig daw niyang maging ministro. Sige, dating protestante. Tinuturuan nga natin dito sa pagkasangkapan ng Diyos, sa inyong hamak na lingkod Pagdating sa ganitong mga aral, ang dapat unahin muna yung sariling sangbahayan. Paano kapatid na Cirilo, yung ibang iglesia, bakit mo pakikialaman yung ibang iglesia? Bakit mo pakikialaman ang ibang kapitbahay? Bakit mo pakikialaman ang ibang mga tao? Pabayaan mo ang Diyos. Hindi naman tayo ang tumatawag Sino man hindi makakalapit sa akin ang wika ng Panginoong Hesus, maliban ilapit ng aking Ama sa akin. Sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko? Bakit gayon? Ako at ang Ama ay iisa. Mga iginagalang na tagapakinig. Kaya huwag muna na yung intindihin ng ibang tao. Unahin mo muna yung kaluluwa mo. Yung kaluluwa mo, hindi mo kayang iligtas Iisipin mo pa. Yan ang mga protestante, ganyan Paano kaya yung mga tao? Paano kaya yung nasa bundok, nasa ilog, nasa kung gubat? Ikaw ba'y Diyos? Hindi. Huwag kang makialam. Pabayaan mo, ang Diyos ang gumawa ng mga bagay na yun. Hindi mo maililigtas. Yung sarili mo, unahin mo muna, kapatid. Mga kapatid at mga magulang. At 17:12, samantalang ako'y sumasa kanila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yung mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng katampalasanan. Sino lang ang napahamak ng panahong nangangaral ang Panginoong Jesucristo? Walang napahamak kahit isa. Isa lang. Sino? Yung Diablo, yung Satanas. Pinasok ni Satanas. Sino? Si Judas Iscariote. Mga kapatid, ang tinutukoy ng Panginoon dito, ingatan mo sila. Saan iingatan? Sa lahat ba ng iglesia? Sa iyong pangalan. Ano ba ang pangalan ng katawan ng Diyos? D-E-O-S Diyos, kaya iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus. Dito, sa iglesia, iingatan tayo ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, maliban na ikaw malikot ang puso mo, malikot ang utak mo, ayaw mong makinig, ayaw mong sumunod sa salita ng Diyos, matigas ang ulo mo. Mga kapatid at mga magulang, baka makatulad kayo. Na sinasabi sa San Mateo, ngayon pa nakahanda ng palakol sa mga punong kahoy na ayaw magbunga. Mga kapatid, minsan may mga kapatid sa iglesia, sumasamba, Huwebes at Linggo, nananalangin, kumakanta, umaawit. Babaero pa rin, sugarol pa rin, salapi pa rin ang nasa puso at ulo. Isipin niyo yan? Mga kapatid, yung paglilingkod mo pala, pakitang tao, puputulin ka ng Diyos. Huwag nawang mangyari. Mga kapatid, sana'y pagkalooban pa ng maraming pagkakataon ng mga mahal natin sa buhay. Sana'y baguhin din. Ibig ko, lahat ng mga anak ko, kasama ko sa langit. Kasama ko si kapatid na Rosita. Kasama ko mga manugang ko. Mga apo ko! Ang ibig lang ng Diyos makikinig. Sa pinag-aaralan natin, Huwebes at Linggo. Mga kapatid. Kaya dito, pinatunayan sa atin ang isang napakagandang aralin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan, hindi ang kapitbahay, hindi ang ibang relihiyon. Ang pakialam natin sa kanila. Charity begins at home. Unahin muna natin yung pamilya natin. At pagkatapos, kung nasa kaligtasan na ang pamilya natin, hanggang mga apo, mga manugang, mga kamag-anak, saka natin hahanapin ang nasa labas ng ating wika nga, sangbahayan. Yan ang ginawa ng Panginoong Hesus. Bago niya isinugo
si Apostol Pablo sa tinatawag na mga hentil sa labas ng bansa ng Israel, kompleto na ang mga tupa na hinahanap na nawawala. 144,000. Basahin ninyo. Apokalipsis 7:14. May tatak sa kanilang noo ng pangalan ng Kordero at ng pangalan ng Ama. 14:1. Apokalipsis. Nakita ko ang 144,000 nakatayo sa harap ng Kordero. May tatak ng kanyang pangalan, pangalan ng Ama at ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung liliwanagin lang na bautismoan sa pangalan ng Ama, ng Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mga magulang, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan po ang naliwanagan natin. At sa 17:15, mga kapatid, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan. Ayan, napakaganda. Pinatutunayan na talagang pagmamalasakitan tayo ng Panginoong Jesus. Ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nasa sanglibutan pa tayo. Hindi ko ipinapanalangin, Ama, na alisin mo sila sa sanglibutan. Bakit nga? Bakit tayo aalisin sa sanglibutan? Paparis ba tayo sa mga Amish, yung mga Puritan, no? Na sila daw ang mga anak ng Diyos, bumili sila ng malaking lupain sa Amerika, lahat ng ginagamit nila bunga ng kanilang gawain ng kanilang mga kamay. Ayaw nila ng science, ayaw nila ng modern utilities. Pag naglalaba, kinakamay. Pag nagtatanim, palakang paa at kamay ang ginagamit. Ayaw ng telepono, walang television. Kaya yung mga anak nila tumatakas. Meron ka ba mapupuntahan sa sanglibutan na walang tukso, walang demonyo, walang satanas para tuksuin ka? Anong wika ng Panginoon? Ama, idinadalangin ko sila. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanglibutan, mga kapatid at mga magulang, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pahabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Amen. Alam ba ninyo ang mag-iingat sa atin? Ang mga salita ng Diyos. Banalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya nga malimit ninyong mapakinggan, ipinaaala-ala sa inyo ni Apostol Pablo. Unang Korinto 15:1-2, ipinaaala-ala ko sa inyo ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangangaral. Ligtas kaya kung matama ninyong sinusundan ang alin? Ang ebanghelyo na inyong napakinggan. Ligtas kayo kung sinusunod ninyo maliban na nagsisisampalataya kayo ng walang kabuluhan. Mga kapatid, ito po ang naliwanagan natin. At sa 17:3, mga kapatid, at ang wika sa San Juan 17:3, ito, panalangin ng Panginoong Jesus. Makinig kayo. Paano pinatutunayan na siya rin ang Diyos? Ayan, napakagandang tanong ito. Hayaan ninyo ang Panginoong Jesus ang sumagot. San Juan 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw, ang Diyos, kinakausap ang Ama, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Iisa lang ang Diyos. Hindi maaaring maging dalawa o tatlo. Na ikaw ang iisang Diyos na tunay, hindi fake. Sino ito? At siya, yung Diyos na tunay, na iyong isinugo. Sino ba isinugo? Sagutin natin. Ito, sa Biblia rin. Sa makatwid baga, si Jesucristo. Makilala ka nila na iisang Diyos na tunay, ito ang buhay na walang hanggan, sa makatwid baga, yung sinugo mo, si Kristo. Pinatunayan ba yan ng mga apostol? Unang 1:5-20. Ito ang buhay na walang hanggan. Sapagkat nakilala nating isinugo niya ang kanyang anak, sa makatwid baga ang Panginoong Jesucristo,
Ito ang buhay na walang hanggan. Amen. Ayan po. Sa makatwid, niliwanag sa atin sa araw ng linggong ito, ang Hebreo 2:16, sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, yung mga fake na relihiyon, yung mga nagpapakunwari ng mga apostol ni Kristo, mga kapatid, si Satanas at ang kanyang mga demonyo na nagkalat sa buong sanglibutan, sa lapian, hindi nagtuturo ng katotohanan, hindi niya tinutulungan. Sino lang ang tinutulungan? Kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Alin ang binhi ni Abraham? Kung kayo nga ay na kay Kristo, nabinyagan kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako. Amen! Sino ang binhi ni Abraham? Mga kapatid, Iglesia ng Diyos. Bakit? Kay Kristo Jesus. Dito tayo magsama-sama. Dito namin kayo inaanyayahan. At dito'y matitiyak natin, magsisipagtamo tayo kung magtitiis hanggang kawakasan, Mateo 24:13, kung magtitiis sa paglilingkod hanggang kamatayan o hanggang ikalawang pagparito, makakarating tayo sa langit. Ito nawa'y pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos. Magmula ngayon, magpakaikay naman. Amen. Aawit tayong muli ng isang maikli. Na Espiritong awitin, 146, unang estropa at koro po lamang. Pamungunahan tayo. Kapanalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Rosita Gonzalez. Paghahandog ng abuloy si kapatid na DJ. Tatayo tayo. Magtulibay sa Iglesia ng Diyos ay Kristo Jesus na mga utos kung iingatan mo sa iyong loob. Ligtas ka sa salong. Isulat mo sa iyong dibdib. Isanglaw mo sa iyong isip. Ang aral niya ang siya mong ibig. Ligtas sa pangalit. Panginoon po namin Diyos. Panginoon po namin Diyos. Diyos na amin pong sinasampalataya ng muling nagkaloob sa amin ng pagkakataon na kami nga po may nagkatipon-tipon sa dakong ito upang dito nga po, Ama, ikaw po ay aming pasalamatan. Lalo't higit, Ama, ang mapuri po namin ang iyong banal na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, lubos-lubos nga po kami amang nagpapasalamat. Sa lahat nga po ng pagpapalat pamamatnubay na hanggang sa umagang ito, Ama, dama ng iyong mga lingkod, hindi mo po kami, Ama, pinababayaan. Amen. Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat po kami, Ama, sa mga aral na amin pong narinig ngayong umaga. Mga aral na nagsisilbing gabay sa aming mga buhay. Mga kautusan po, Panginoon, na lalong nagpapatibay ng aming pananampalataya. Na ikaw nga po, Panginoon, ang nag-iisang Diyos na buhay.
magpakaikailanman na dapat po naming paglingkuran. Pasalamatan sa tuwi-tuwi na habang kami po, Panginoon, ay naririto at pinagkakalooban mo po ng buhay at ng kalakasan. Amen. Panginoon po naming Diyos, loobin mo po, Ama, na ang mga aral mo pong ito'y matanim na mainam sa aming mga puso't kaisipan. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, kami pong iyong mga lingkod, ang aming pong mga kaibigan, mga kamag-anakan, na amin pong ninanasang sila man, Ama, ay pagkalooban mo po ng iyong banal na pangalan. Nang sa gayon po, Ama naming Diyos, makasama po namin sila sa dakong iyong kinaroroonan. Magsipagtamo kami, Ama, sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sana po, Ama, sa mga huling kapanahonang ito, Ama naming Diyos, mabuksan pa sa marami mong mga nilalang ang iyong katotohanan, na ikaw po, Panginoon, ang dapat nilang paglingkuran. Ikaw po ang dapat nilang pasasalamatan sa tuwi-tuwi na, lalo na nga po, Panginoon, sa mga huling kapanahonang ito, nalaganap ang kahirapan ng kabuhayan. Amen. Laganap sa buong kalupaan, Panginoon, ang mga mapanirang mga kalikasan. Sa iba't ibang dako, Panginoon, ay naroroon pa rin ang mga digmaan. Naroroon po, Panginoon, ang mga kalikasang sumisira ng mga pangkabuhayan, lalong nagpapahina sa maraming buong nilalang. Panginoon po naming Diyos, loobin mo po, Ama, na sa bawat isa sa amin, lalo na nga po kaming iyong mga lingkod na tinatawag po sa iyong banal na pangalan, lalong magtumibay na ikaw nga po ang nag-iisang Diyos na buhay magpakaikailanman. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin po amang sinasampalatayanan, na sa umaga nga pong ito, Ama, ikaw po ang muling gagabay sa bawat isa sa amin. Nga po. Talos mo po, Ama, ang laman ng aming puso't kaisipan. Ikaw po, Ama, ang aming sinasampalatayanan na umaabot ang iyong makapangyarihang paningin sa bawat dako kung saan naroroon ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Amen. Sa bawat tahanan ng aming mga kamag-anakan, naroroon din po, Panginoon, ang iyong pagpapalat, pamamatnubay sa lahat ng aming mga kaibigan na nakikipagkaisa at nagnanasang makaalam ng iyong katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, huwag mo po, Ama, kaming pababayaan. Lalo pong magtumibay sa aming puso't kaisipan ng iyong mga aral. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, marami pa pong mga labing pumuri, lumulhati sa iyo pong banal na pangalan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga rin pong ito, Ama, idinadalangin po namin, Ama, ang lingkod mo pong ninais mong nangunguna sa bawat isa sa amin. Panginoon po naming Diyos, samot dalangin namin, Ama, pagkalooban mo pa po sana siya, Ama, ng kalakasan ng kanyang pangangatawan. Pagkalooban mo pa po, Panginoon, ng marami pang mga kaalaman, na ito po, Panginoon, ang maibahagi niya sa iyong mga lingkod, sa mga nilalang mong hindi pa po lubos na nakakaalam ng iyong katotohanan. Panginoon po namin, Diyos, wag mo po, Ama, siyang pababayaan. Amen. Ilayo mo po siya, Panginoon, sa mga taong may madidilim na kaisipan at mga walang katwiran. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, madala po niya ng may kagaangan ng katungkulang iniatang mo sa iyong lingkod. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, kami po'y sumasampalataya na ang aming mga munting dalangin ito'y nakarating po sa iyong kaitaasan. Gayon din po, Ama, ang ipagkakaloob mo po sa amin, ang iyong pong muling pamamatnubay. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, sa mga araw pandarating sa aming mga buhay, ikaw po, Panginoon, ay sama-sama naming mapapurian, mapasalamatan sa ganda ng iyong kalooban. Amen. Ang lahat po ng ito, Ama naming Diyos, sampunang hindi na po nasambitla
ng iyong lingkod, mga dalangin at samo ng aming mga kapatiran at ng aming mga kamag-anakan. Kami po, Panginoon, ay nananampalatayang dinirinig mo po ang lahat ng aming mga pananalitan. Amen. Ama, ang lahat ng ito, magalang po namin isinasamo sa iyo, aming Diyos, Kristo Jesus, na aming pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa banang nagaway siyang tumawa at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo. Buhay at lakas, dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po namin Diyos, Panginoon namin Diyos. Ama namin lubhang banal makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming tanging Diyos at mga patubay sa bawat sa amin. Amen. Muli, Panginoon, sa umaga ito ay naituhod kami sa pong harapan at kami po ay nakakinig itong mga binito ang mga aral. Salamat. Muli, Panginoon, nagpapasalamat sa kayo, Panginoon, sa mga aral na ito at gino, Panginoon, sa lahat ng mga kabutihan sa bawat sa amin. Kaya po, Panginoon, tagapin niyo po ang mga sabating amin na pagkayanan. Sana po, Panginoon, nawa po, Panginoon, ang mga sabating magiging kasangkapan, Panginoon, sa pagnasa po ng mga aral sa ibabaw ng salita. Amen. At sana po, Panginoon, sana sa mga araw-araw na aming mga pamumuhay, wag may pababayaan. Panginoon po namin Diyos, ano din po sinasama, Panginoon, sa iyo, na sabi rin po, Panginoon, ang mga araw na ito maibahagi namin, Panginoon, sa mga taong nawaroon po sa malaharapan. Amen. Panginoon po namin Diyos, muli, Panginoon, sa umaga ito nagkakawahan sila kami mga magkakapatid. Ito po, Panginoon, sa amin tutungo sa kanilang namatahanan, iba tutungo sa amin sila pagkakabuhayan. Doobin po, Panginoon, darating namin ay mga lahat ng mga kapamakan. Panginoon po namin Diyos, maraming kami mga kanilama, dapat kami maasa na mga ito daldal po sa amin, kaya po lahat ng mga bagay, maghanap po namin hiling, dahil pa lang Diyos Kristo sa amin, dahil na sa pagligtas. Amen. Ang At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak, walang kakabu-kabuluhang alipin, tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon.
pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating buong sambahayan. Higit na nga sa lahat ng ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay sa araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay. Sa kanila na mayroong mabibigat na mga karamdaman, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalang dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tulad. Ako'y hawak kay Jesus at ako'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi iwalay ang kamay ni Jesus aalala.